ang nagudyok sa kanya upang iwan ang dating relihiyon at tahakin ang landas ng buhay. Magandang araw po sa ating mga mahal na taga-subaybay. Sa pagkakataon pong ito'y kapiling natin ang kapatid na Oscar Manansala, isa pong diakono dito po sa lokal ng Tandang Sora, Quezon City. Kapatid na Oscar, kamusta po? Mabuti po, kapatid. Ano po ang mga ginagampanan nyo noon nung kayo ay Katoliko pa? Kami po ay matatawag na panatiko bilang isang Katoliko. Kasi po lahat po ng gawa ay nauukol po sa relihiyong Katoliko, sinusunod po namin. Gaya po ng pagdalo sa mga piyesta, pupunta kami. Yung pong Black Nazareth, ilaw po kami ron. Kasama pa ako ng magulang ko, ng tatay ko. Tutulong kami doon sa pagmimisa bilang isang sakristan naman. Ayun. Sakristan. Ano po bang ginagawa naman ng sakristan? Yung sakristan po, yung pong tumutulong ng paghahawak nung nung pare sa likod. Yung Kapa. yung kapa niya. Pagkatapos lang ng misa, kami po ang kuha ng abuloy ng mga nagsisimba na meron pong mahabang patpat na ganyan. Pagka po mahal na araw, nagpipinitisa po ako. Sa Pangasinan pa ako dumadayo. Dahil yung misis ko, taga Pangasinan. Para walang makakilala sa akin, nagtatakip ako ng buka. Tapos yun na, hampas-hampas na ako. Pag lusong mo, di naman totoo yung magagaling ka agad eh. Sa ilog, mahapdi pa, masakit pa. Tapos, Brad, tingnan mo nga likod ko, may sugat pa. Meron, ang daya nung nagsabi sa akin, kanya bakit? Kanya sabi niya, pag lusong ka sa ilog, mawawala. Kako nga, hapdi pala. Sabi ko, magbuhat nung naranasan ko po yun, kahit na ako isang panatikong Katoliko, hindi ko na ginagawa yun. Ano pa po yung mga naging tungkulin ninyo nung kayo pa ay Katoliko? Wala po akong na-involve sa kursilyo. Ano po Yung pong kursilyo na tinatawag na pagbabago ng buhay o pag-ugali ng tao. Paano po ba yun ginagawa? Kukulong kayo ng 2 araw at 3 gabi sa isang parang seminaryo. Meron kayong tulugan doon, meron chapel doon. Kayo nasa anong edad na po nung magkursilyo? 25 anyos ako ng mga panahon na yun. Bago po ako naging rolista, naging tinatawag na preacher, auxiliary ka muna uli. Gaganti ka doon, yung magsisilbi ka uli doon sa mga nagkukursi uli. Tapos po, nag-seminar ako ng 2 buwan sa seminary ng San Pablo City para maging preacher. So natapos po ako, unang-unang nasalang ako sa Batangas, sa Lipa, Cursillo House. Ayan so, na po. Preacher na po kayo? Opo, preacher na ako niyan. Nangangaral na po ako. Diyan na po na nag-umpisa na makilala ko sa buong Metro Manila sa mga Cursillo House. Oscar, kanina niyo pa po nababanggit na panahon na yun ang kinikilala niyo, paglilingkod niyo sa ating Panginoong Diyos. Opo. Ginagawa niyo lahat yun. Opo. Para sa kalwalatian o sa paglilingkod sa ating Panginoong Opo. Diyos. Nung kayo ay Katoliko pa, sino ba ang kinikilala niyong Diyos? Ang aking pong kinikilala at sinasampalatayanan na Diyos kundi si Kristo. Okay. Yun po ang aking pagkakilala. Bakit niyo po ginagawa dati lahat yun? Yung pagkukursilyo, nung kayo ay kursulista, Dahil alam ko po, kapatid, rolista? yun ay magiging kabanalan ng aking kaluluwa. Yun ang pagkaalam ko. Na sinusunod ako sa mga aral ng Diyos. Nung ginagawa niyo po yun, anong damdamin meron kayo? Masaya ba kayo? Talagang nasisihan ako dahil sa alam ko, naglilingkod ako sa Diyos. Yun ang pakiramdam ko sa sarili ko. Talagang walang makakapantay doon sa kaligayahang nadarama ko lang. Pag nagmamano na ako sa mga magulang ko, na uwi ko yung bendisyon
ng pare. Ah. Bago ka lumabas sa simbahan, magbibindisyon yung pare. Yun ang aking unang pinapaparoonan. Na pati sila, nadadalang ko ng basbas ng Diyos. Nung mga panahon na yon, pakiramdam nyo, buong-buo kayo, fulfilled kayo sa lahat Opo, ng mga ginagawa buong niyo. ako. Kung masabi ko lang na perfect na tao ako, sasabihin ko. Kaya lang, hindi pwede. Sabi nga niya, walang perfect ng tao. Hanggang sa ako po ay madala sa Region 1, nagkaroon po kami ng kursilyo dyan. At natira din po kami dyan dahil sa nagtayo po kami ng maliit na negosyo ng araw dyan. Ito po ang isang hindi ko mapaliwanag, maaaring kahit sino hindi pwedeng maipaliwanag. Yun nangyari sa akin na sa araw ng bukas, ako po ay magle-lecture. Binagbukas ako ng radyo. Kami po ay malugod na bumabati at nangumusta. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome pong muli sa inyo mga giliw naming taga-subaybay. Patuloy kaming nag-aanyaya na kayo po ay magsuri at inyo pong subaybayan ang ating gagawing pagtalakay, tinuturo ng Biblia. Makabubuti po kapatid na Ronald natin munang ipaglingkod sa mga nakikinig sa atin. Ang atin po bang Panginoong Jesucristo ay talagang tao? Ang maririnig po ninyo mga kababayan, hindi po namin sariling kasagutan. Ganito po ang mababasa natin sa Biblia. Dito po sa unang Timoteo 2:4 hanggang 5 sa The Contemporary English Version. Sa Pilipino na po. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at malaman ang buong katotohanan na ito nga ay meron lamang isang Diyos at si Kristo Maricon, Jesus. pakilipat nga istasyon ng radyo. Makikinig lang ako ng music. Si Saglit lang po, Jesus Tay. ay totoo ngang tao. Hinuhugasan ko po yung mga pinagkainan natin. Sa mga magulang at mga kaibigan na hindi po kami ang pinagmulan ng aral na ang Panginoong Jesucristo ay totoo ngang tao. Ito po ang nasa Biblia at ipinangaral ng mga apostol. Kung ang tatanungin po ay ang Panginoong Jesucristo, kapatid na Ronald, ano po ang sinabi niya tungkol sa kanyang sarili? Babasahin lang po natin ang pahayag mismo ng Panginoong Jesucristo sa Juan 8:40. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ayon po sa Panginoong Jesucristo, siya po ay tao na nagsaysay ng katotohanan na kanyang narinig sa Diyos. Iba po mga kababayan ang nakarinig doon sa kinaringgan. Ang Panginoong Jesucristo ang nakarinig at ang Panginoon Diyos Tay, ang tapos kanya na po pong ako. kinaringgan. Ililipat ko Kaya na po ba sa ibang malinaw istasyon po, yung radyo? magkaiba Huwag na muna, anak. ang Panginoon Diyos at ang Panginoong Jesucristo. Lahat ng sinesetas niya sa Biblia, sinusulat ko. Sa kinabukasan, magtuturo na ako. Magle-lecture na ako sa klase. Madali salit at natapos yung aking pagtuturong yon sa 1 oras at kalahati. Tinawag ako ng staff member ko, Brother Oscar, ali kayo kanya sa staff room, sabi niya. Bakit? Kaya may paririnig lang kami sa inyo. Binoise tape niyo naman yung ano ko, sabi nga. Pasali kayo kanya. Di ngayon, pinlay nila yung tape. Brother Oscar, ibang-iba po ata ang tinuro niyo po ngayon Kung di ko nadinig yung boses ko, hindi ako makakapaniwalang bakit ko nasabi yun samantalang wala naman sa reviewer ko na ipinikilala ko si Kristo, tao, hindi Diyos. Hinanap ko po yun. Yung istasyon na yun. Isang linggo po, alos. Nung makita ko po at mapakinggan ko na, Iglesia ni Kristo po pala. Paano niyo po nalaman na? Dahil nung magtapos sila ng kanilang programa, nanalangin sila at sinabi nung announcer, mamalagi po kayong makinig sa programa ng Iglesia ni Kristo. May alam na po ba kayo, naririnig tungkol sa Iglesia ni Cristo? Naku, wala po. Nabalitaan po ng kuro-paroko doon sa aking pinanggalingan na bakit daw ako nangangaral ng mali. Pero bakit itong mga ito na namumuno sa simbahang Katoliko ayaw nilang tanggapin? Nung ako'y humarap sa kanila, pinagbintangan pa akong sinungaling.
Si Kristo may sabi, ano sabi niya? Tignan niyo ang aking mga kamay at aking mga paa. Ako nga rin ay tao na kamukha ninyo na may laman at buto. Paano mo mapapagsinungalingan ngayon yan? Anak siya ng Diyos. Tama. Pero hindi sa Diyos, anak. Iba, Hindi pa po kayo kaanib hindi niyan. pa po. Okay, sa iglesia Hindi pa ni po, hindi pa Cristo. ako iglesia. Okay. Wala, yun sa radyo lang ako nag-umpisa. Oo. Na ilang setas lang yun. Pero pinakinggan ko na tuloy-tuloy. Pero bakit ipinamulat sa buong Katolisismo na si Kristo, Diyos, saan nila nakuha yung mga setas na yun? At paano nila napaniwala ang tao? Naglilingkod pala kami sa hindi tunay na Diyos. Pero dati po, yun ang itinuturo ninyo. Oo, pero taliwas pala sa katotohanan. Mhm. Yung aming itinuturo sa kapwa-tao namin, ang ala ko, nakakagawa na ako ng kabutihan sa kapwa ko. Oo. At kabanalan ko. Yung pala, hindi. Meron akong nabasan talata na huwag mong babawasan, dadagdagan. Kanya. Bakit kami? Sa Katoliko nung araw, dinagdagan na, binawasan pa. Kamukha nga yung pinakilala ng Biblia. Mismo si Kristo nagpakilala sa sarili niya na siya'y tao. So, ibig sabihin, kahit nangangaral kayo noon, na kayo ay Katoliko pa, nasasabi nyo ngayon na hindi pala kayo talaga nakauunawa. Wala pa po pala sa ganito ang pagkaunawa namin. Hindi nyo po ba pinag-aaralan yung tungkol sa Biblia? Ang pag-aaral po ng Biblia namin noon, babasa ka ng isang setas, i-emphasize mo na yun, bibigyan mo na ng interpretasyon yun. Noon po ba, ganun ang ginagawa nyo? Ganun po. Sariling interpretasyon. Sariling interpretasyon. Hindi po nasusunod na talagang pag nagtanong ka, Biblia sasagot, babasahin lang ng tao. Isipin niya yun. Ano pang, hindi ka pwede makapag-deny doon. Hindi ka pwede makipagtalo. Hindi ka pwede lalong makipagdebate dahil sa ng Diyos yun. Binasa lang ng tao. Di ba? Kaya, hindi pa ako iglesia niyan, no? Hindi pa ako nakakapakinig niyan. Ngayon po, Oscar, paano po kayo naging kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ay mula sa Pangasinan, punta kami ng Maynila. Wala kami maupahang pambahay. Nakituloy kami sa lolo ko na US citizens. Minsan wala sila, minsan nandun. Pagka Huwebes, nagtataka kami, bakit walang tao lahat? Kami lang natitira. Okay lang, kung linggo, nagsisimba kami. Oh, Lo, magbabasa po kayo ng Biblia. Oo, Apo. Libangan ko ito eh. Ay, ganun po ba? May iba po tayo ng usapan. Bakit tuwing Huwebes wala po kayo sa inyong tahanan? Kasi Apo, pumupunta kami ng gusaling sambahan para sumamba kasi Iglesia ni Cristo ako. Ay, ganun po ba? Iglesia ni Cristo po kayo? Pero ako, may napakinggan ako sa iglesia eh. Kaya ako sa kanya, sige kanya, hindi siya mag-usap tayo. Sabi sa akin, hindi. May namisita kami, table. Ganyan. Andyan siya. Binimisyon niya ako. Binimisyon niya ako. Lo, nasabi niyo tao si Kristo? Oo, sabi niya. Nasusulat, di ba? Binasa ko sa iyo. Kung tao si Kristo, magbuhat ng 13 anyos siya, hanggang 33 yata siya uling nag-aral. Anong ginawa niya? Ako sa kanya, yung pagitan na yun. Sinagot niya ako, sabi niya, kung susulat pa raw sa ngayon yun, baka hindi pa tapos ang Biblia. Doon nagsimula nung kapatid. Parang naramdaman ko, ang kamay na, parang naramdaman ko, kamay niya dumampi sa pisngi ko, nung pagkakataon na yun. Doon ako magkumpisa na magsuri. Sa pagkakataon yun, hindi ako nakakatulog. Ilang gabi kong hindi makatulog para akong binabagabag ng konsensya ko. Doon sa pagkakilala ko sa Kanya na Diyos. Pero pinagbago niya ang aking paniniwala, kinasangkapan niya ang lolo ko. Meron pong dako ng gawain na tinatawag nila doon sa malapit sa amin. Nagulat nga po yung mga nandun eh. Halos hindi man ako kakilala kasi bagong lipat kami na sino daw nag-akay sa akin. Yun ang tanong nila. Hindi ko pa rin alam kung ano yung nag-akay. Kako, wala ako, napadaan lang ako. Kasi may natinig na ako sa programa ninyo. Gusto ko pang malaman kung ano yung
pwede kong matutunan ka ako sa iglesia. Sabi ko. So, nakinig ako. Magsimulang mag-aral ay tumayo tayo para sa isang panalangin. Manaming Diyos, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Sige po, maupo na kayo. Ang pag-aaralan natin sa pagkakataong ito ay may kinalaman sa ating Panginoong Jesucristo. Kung bakit? Sapagkat mahalagang malaman ng lahat ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ang kinikilala ng Iglesia ni Cristo na siyang tagapagtatag ng tunay na Iglesia. Siyang Pangulo ng Iglesia ni Cristo. Kaya mahalagang malaman ng bawat isang aanib sa Iglesia ni Cristo ang itinuturo ng Biblia tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ano-ano ba ang mga katangian ng ating Panginoong Jesucristo na itinuturo ng banal na kasulatan? Pakinggan ninyong nakatala dito sa aklat ng Mateo 3:17. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Anong pagpapakilala ng mga iglesia ni Cristo sa ating Panginoong Jesucristo? Gaya ng itinuturo po ng Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Sige po, tapos na tayo ng pag-aaral. Oh, nagpaiwan po kayo. Meron po ba akong may paglilingkod sa inyo? Marami po sana po akong gustong itanong. Ayaw ko lang po sanang maabala ang mga dumalo. Tinatapos yung gawain. Oh, Brad, sabi niya, nakahanda na ba yung tanong mo? Kako, handang-handa na. Sabi ko, dalagang hinanda ko para itanong. Anong tanong nyo? Sa inyo ba kako, sino ba kinikilala ng Diyos? Kayo ba kanya, sino ba kinikilala ng Diyos? Kako si Kristo. Sabi ko, teka, babasahin po natin, hindi po akong sasagot, ha? Sabi niya. Yun, binasa na naman yung 8:40. Nadinig ko na naman. Kako, nadinig ko na yan, ha? Sabi ko, totoo ba? Sabi ko, totoo ba ang tao si Kristo? Hindi siya ang Diyos. Ngayon, sino ang Diyos talaga? Sabi ko, mali pala kako ang paniniwala at pananampalataya ko. Mulat sa pool na magkatao ko. Ang kinikilala kong Diyos, si Kristo. Paano nagkaganon? Paliwanag mo nga, kapatid. Pinaliwanag niya. Ayun. Para akong nanghina na yung palang kinikilala kong Diyos hindi pala yun ang tuwiran tinatawagan ng tao. Kapag ka humingi ng awa at tulong, lalo na kapag ka may pagsubok sa buhay. Brad, paano ako makakatawag sa Diyos na sinasabi mong Diyos kako sa Kanya? Hindi pala kako si Kristo. Bakit ang daming taong napaniwala na si Kristo, Diyos? Hindi naman pala sa Diyos. Sabi ko, bakit ganun? Kako, iniliis ang paniniwala at pananampalataya ng mga tao. Na ang totoo po Kako, pala, ang totoo palang Diyos na dapat kilalanin ay ang Ama. Ang makapangyarihan sa lahat. Nilikha niya si Kristo para tagapamagitan ng tao tungo sa Kanya. nagtuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na po yun. At Nagsuri kusa kayo. na po ako nagpatala As doktrina. at doktrina. Kasama na ang misis ko. Madali na, nandun na tayo sa bautismo, no? Na-doktrina na ako, lahat. Diyan na, bautismo na. Napakaswerte, napakapalad namin noon, mag-asawa, na nakasumpo kami ng katotohanan na paglilingkod sa Diyos at totoong Diyos ang aming kinatawagan. Sipin niyo yan. Dito lang pala sa Iglesia ni Cristo, mapapanatag ang kaluluwa ng tao. Dito lang sa Iglesia ni Cristo, may pangako ang Diyos, pangakong kaligtasan. At gagawin niya yun pag sinabi niya, mangyayari. Kapatid na Oscar, ngayon na kayo, ang sabi nyo, kayo ay mapalad kasi tinawag niya kayo. Nandyan na kayo sa totoong relihiyon. Kilala nyo na ang tunay na Diyos. Ano pong gusto nyong ipagpasalamat sa ating Panginoon? Unang-una po, ang aking pinagpapasalamat sa Kanya, yung natawag ang buong sambahayan ko, buong mahal ko sa buhay. Pangalawa, nagkaroon po kami ng kapayapaan. Pinakamahalaga po yung kapayapaan
pagmamahalan, ano po, kahit may problema kami na sa financial, siyempre, natural lang po yun, ano. Nagluluto-luto kami ng merienda para malibang kami. Kaya kung nabubuhay yung lolo ko sa ngayon, tuwan-tuwa siguro siya dahil sa nagkaroon ako ng tungkulin. Bilang isang diakono sa Tandansora. Ngayon po, awa ng Diyos po. Talagang sabi nga niya, pag tumawag ka sa kanya, humiling ka sa kanya, lahat ng durungawan ng pintuan at saka pintuan ng langit, ibubuhos ng biyaya, di ba? Ganun lang po ang aming pinangahawakang pananampalataya. Lalong-lalong higit sa lahat, yun nga, sana noon pa, nasumpungan ko na ang katotohanan na hindi ako ginamit ng dyablo para ipangaral ang maling aral sa nagis ng reliyon. Sayang. Para akong sinakluban at langit at lupa ng mga panahon na yun na naramdaman ko yung damdam ko, lalo na yung mga kanak nakaharap na pari. Pinababasa ko sa kanila, nasusulat sa Biblia, 1:8:40. Sinabi ni Kristo, siya'y tao, hindi Diyos. Ayaw nilang basahin. Alam na siguro nila eh. Sabihin mo, pagbintangan pa akong sinungaling. Kaya lang, nakakapaghinayang. Nakakapaghinayang yung ginugol kong panahon. Bino mo, 13 anyos pa lang ako. Laman na ako na simbahan. Nakakasama ko lahat ng halos mga pare, monsignor, obispo. Paniwala ako na baka Diyos sila. Ang akin lang po, para maipakita ko sa inyo na dati akong Katoliko, magsuri kayo. Walang masamang magsusuri. Magsuri kayo kung alin ang totoo. Alin ang may pangakong kaligtasan. Yan ba? Ay hindi babalik uli ako dyan pag may pangako riyan. Ka Oscar, sa kwentuhan po nating dalawa, kitang-kita ko po yung paghahangad ninyo na maipaalam sa lahat ang nasumpungan yung katotohanan, ang Iglesia ni Cristo. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ninyo? Unang-una po, bago ko po gawin yung aking gagawin tungkol sa bagay na yan, lumalapit muna ako sa Kanya. Kanino po kayo lumalapit? Sa ating Panginoong Diyos, sa ating Ama, ay dinadalayan ko sa Kanya na sana ay tulungan niya ako sa lalo na yung pamimigay ng pasugo. Ayan. Tapos pagka meron akong nakakausap na tao rito, dito kahit sa bahay, pinakikilala ko ang iglesia. Na ako dati akong ganyan. Bisa magtatanong sila, bakit ka nag-iglesia? Ang gandang tanong ka ako. Narito ang katotohanan. Narito ang katotohanan at may pangakong kaligtasan. Kaya magsuri ka. Ganun na sinasabi ko sa kanila. Kahit saan ako mapunta, bumiyahe man ako, may dala akong pasugo. Lahat ng pasahero, bibigyan ko. Tapos pagkaraan ng ilang panahon, may tatawag. Si Ka Oscar po to? Oo. Sino to? Ako po yung nakasakay niyo sa bus. Oh, kumusta na? Oo na. Alala ko na. Ipapunta tayo ng Quezon. Pupunta tayo ng Baler. Kasi dalawa, Baler niya. Oh, bakit? Ano? Iglesia na po ako. Sabi ko, totoo. Sabi ko, salamat naman ka ako. Naliwanagan ka. Sabi ko, sige ka ako. Magpatuloy ka. Mahalin mong iglesia ka ako. Malaki ba ito? Ganun po. Hindi sa lokal namin na kakapagbunga ko, pero nasa ibang lokal. Dahil sa ginagawa ko pong pagbibigay ng mga polyeto o pasugo, ay paparating ko at maipapakilala ko yung tunay na tunay na Diyos, ang Ama, hindi si Kristo, tunay na paglilingkod sa Diyos. Ngayon po, kayo ay mapalad at ang buong sambahayan nyo ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Ano po ang gusto nyong sabihin sa ating Panginoong Diyos? Makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa pangalawang pagparito ni nating Panginoong Kristo at lalong higit sa lahat, bigyan niya nga namin ang lagi ng malusog na pangangatawan para magamit namin sa patuloy na mga pagsamba sa Kanya. Kapatid
Kapatid na Oscar, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng inyong mga karanasan at kasaysayan sa landas ng buhay. Isa pong karangalan. Salamat po. Sa kasalukuyan ay isang masiglang may tungkulin si kapatid na Oscar Manansala. Ang aral ng Panginoong Diyos ang naging panuntunan niya, maging sa pagdadala ng kanyang sambahayan. Lubos ang pagpapasalamat niya na naisasagawa na niya ang panalangin at pagsamba sa tunay na Diyos, ang pagsambang may kabuluhan ayon sa banal na kasulatan. Naunawaan ni kapatid na Oscar Manansala na mali ang dati niyang paniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Nang maturuan siya ng aral mula sa Biblia, ay tinanggap niya na ang Panginoong Yesus ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Ito ay kanyang pangahawakan sa pagtahak niya sa landas ng buhay. Ang landas tungo sa kaligtasan.